Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 14, 2024, Miyerkules. At ngayon po ay ginugunita natin ang kapisahan ni San Maximiliano Maria Kolbe, isang pari at martir. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, chapter 9, verses 1 to 7, verses 10, and verses 18 to 22. Sumisigaw ang Panginoon, "Hali kayo, mga itinalaga, upang magpahirap sa lungsod. Dalhin ninyo ang inyong mga sandata. Mula sa pintuan sa hilaga ay pumasok ang 6 na taong tigitig isa ng sandata. May kasama silang nakasuot ng kayong lino at may panulat sa baywang. Tumayo sila sa may altar na tanso. Noon, ang kaningningan ng Panginoon ay lumagay sa itaas ng kerubin sa may pagpasok ng templo. Tinawag niya ang lalaking nakadamit ng kayong lino at may panulat sa baywang. Sinabi niya rito, "Libutin mo ang lungsod ng Jerusalem at lagyan mo ng tanda sa noo ang lahat ng nagdalamhati dahil sa mga kasuklam-suklam na ginawa roon." Sa iba naman ay narinig kong sinabi niya, "Sumunod kayo sa kanya at patayin ninyo ang mga taga roon. Huwag kayong magtitira maliban sa mga may tanda sa noo. Patayin ninyong lahat ang mga taga roon. Matanda, binata, dalaga, babae at bata. Umpisahan ninyo sa santuario." Inuna nga nilang patayin ang matatanda ng bayan sa harap ng bahay. Sinabi niya sa kanila, "Parumihin ninyo ang templo at punuin ninyo ng bangkay ang patio. Lakad na kayo." Lumakad sila at pumatay ng pumatay sa lungsod. Ang kaningningan ng Panginoon ay umalis sa may pagpasok ng templo at lumagay sa may ulunan ng kerubin. Lumipad ang mga kerubin kasama ang mga gulong. At tumigil sa may pintuan ng templo sa gawing silangan. Nasa ulunan pa rin nila ang kaningningan ng Diyos ng Israel. Ang mga ito ay siya ring 4 na nilalang na nakita ko sa may ilog, Kebar, at nalaman kong sila'y mga kerubin. Sila'y 3 ng muka at 3 din ng pakpak, at may mga tila kamay sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Ang mukha nila ay tulad din ng makita ko sila sa may ilog Kebar. Kung saan gumawi iyang isa, ay doon din yaong iba. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At ngayon ay papatuloy tayo sa ating pagninilay mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. At dito nga po sa unang pagbasa ay makikita natin ang pagiging matuwid ng Diyos at ang kanyang galit laban sa kasalanan. So muli ang aklat ni Propeta Ezekiel ay yung isang bahagi po nito ay mga pangitain. Ipinapakita sa pamamagitan ng mga sabihin natin na panaginip, no, kay Ezekiel kung ano ang gagawin ng Diyos sa kanyang bayan na paulit-ulit, no, na nagiging matigas ang ulo. Kaya ipinapakita rin dito, no, na sa mga nagsisisi at nagdadalamhati sa kanilang kasalanan, sila ay mabibigyan ng tatak ng kaligtasan at hindi sila maaano. No, hindi sila mapaparusahan, hindi sila mapapahirapan. Kaya ito po ay napapaalala rin sa atin na ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos ay isang gawain na dapat natin laging pinagninilayan sa araw-araw ng ating buhay upang magkaroon tayo ng isang malinaw din na lalakaran tungo sa kaligtasan. At isang halimbawa po na dapat nating tularan at maging inspirasyon dinawa natin ay ang santo na ating pong pinagdiriwang ngayon, si Saint Maximilian Kolbe. Siya po ay nabuhay at naglingkod noong panahon ng papahirap, no, nitong sa Germany, no, itong si
Hitler, no? At doon ay kabilang po, no, isang sakripisyo ang ibinigay ni San Maximiliano Kolbe, no, yung kanyang buhay na ipinakita o nagpakita ng tunay na halimbawa ng pagmamahal at sakripisyo para sa kapwa. Siya po ay nag-alay ng kanyang buhay upang iligtas ang isang kapwa bilanggo doon sa Auschwitz, no? Na kung saan doon inilalagay ang lahat ng mga pinapatay ni Hitler. Dito po ay nagpapakita rin ito ng pinakamataas na uri ng pag-ibig. Sinasabi nga po, no, na wala nang higit pa sa isang tao na nag-aalay ng kanyang buhay dahil sa pag-ibig. So ang pagbibigay ng sariling buhay para sa iba ang pinakamataas na uri ng pag-ibig. Kaya nawa, sa mga pagbasa natin ngayong araw na ito at sa alaala ni San Maximiliano Kolbe, tayo nawa ay makapagnilay at mabigyan natin ng pansin ang kahalagahan ng pagpapatawad, pagkakaisa, pagsisisi, at lalong-lalo na po ang pagsasakripisyo bilang mga alagad ni Kristo. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.